Hello pong muli mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Hanggang ngayon po, nakakalungkot po mga tambay. Hanggang ngayon, mga kababayan, sa kabila na si Ma'am Hanilet po, ay siya po yung sinasabi pong kapalit o karelyebo ng pagbisita o pag-aalaga at para po ang dating Pangulong Duterte ay meron pong pamilya na nakakasama po araw-araw sa dahig dahil po sa ginawa pong katarantaduhan sa kanya, kidnapping at talagang hindi nakakuha ng due process sa ating bansa. Pero sa kabila nun, nakapagtataka lang po, pati po ang sinasabi pong abogado na dapat po ay nasa posisyon ng mga Duterte ay mukha po yatang nagkakaroon pa ng hokus-pokus. Mismo ang isa pong asawa na tumatayo pong asawa ay hindi po nakakapasok para po alagaan man lang at mapakain ng kanyang asawa. Nakakalungkot lang po. Pakinggan po natin ang balita dito po sa pahayag ni Atty. Sal Panelo, mga kababayan, tungkol po rito sa hindi po pagbisita o pagpayag na mabisita po ni Ma'am Hanilet si dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin si Atty. Sal. Ano na nangyari po kay Hanilet? Kasi sabi niya hindi na siya pinapayagan bumisita. Nakausap niyo na ho ba si Hanilet? Ang sinabi niya lang, she was banned because Yes. sabi dahil daw nag-discuss sila dyan sa kaso, hindi naman daw. Oo. That she made some calls, Comments, diba? oo, that she made some comments, legal, oo. Parang may Si mga Harry Roque din, di ba? No, parang may mga dinisclose siya. So, hindi niyo po Ang nakausap hangin ng sinabi ni Nicholas Kaufman. Kaufman patungkol naman kay best friend ni Atty. Sal. So, hindi niyo po nakausap si Hanilet po, Atty. Sal? Hindi, in fact, bago siya pumuntang daig. Oo. Tumawag si Presidente Duterte sa kanya. So naririnig ko yung mga salita, hindi ko naririnig si Presidente Duterte, ba't naririnig ko yung sinasabi ni Ma'am Han? Oo. Well, narinig doon na usapan nila tungkol sa kaso, tungkol sa pamilya lang ang pinag-uusapan nila. Kaya hindi ko kasi alam mo, minomonitor lahat ang usapan nyo. At pwedeng ipasa kasi gusto ko sanang kausapin. Tumanggi sinisenyas na ako na bawal. Ay, talagang bawal kasi nangyari na raw na ipinasa na warningan. You don't do violation yan. Sa akin. Pero naririnig ko yung usapan nila personal, hindi naman tungkol sa kaso. Never usap sa kaso. Nakakalungkot lang po mga tambay, ano? Yung nangyari pong ganyan na mismo nga kapamilya ay ganyan po nangyari. Hanggang ngayon po, hindi po nakakadalaw at nakikita ni Ma'am Hanilet ang dating Pangulong Duterte. Nag-usap pa sila. Alam po ni dating Pangulong Duterte na pupunta po sa dahig sa ICC at siya po magiging kapalit ng Vice President Sara Duterte. Ayon na rin po mismo kay Atty. Sal Panelo. Siya po ay saksi na bago pumunta si Ma'am Hanilet sa The Netherlands, sa The Hague, sa ICC, ay magkausap at nagkausap pa sila ni dating Pangulong Duterte, ni President Duterte. Di po ba? At ang pinag-uusapan po nila ay family. Pamilya po, hindi po politika. Ayon po kay Atty. Sal. At siya nga po mismo, di ba? Gusto niya makausap ang dating Pangulong Duterte, pero hindi niya po magawa dahil bawal. Dahil nakamonitor. Nakamonitor po lahat ang pag-uusap ng pamilya Duterte. Kaya nga hindi po pwedeng kausapin ng iba na hindi parte ng pamilya. Kaya po dito po sa sinasabi po ni Atty. Sal Panelo, siya po yung nagtataka. Bakit siya pinagbibintangan? Pinagbibintangan siya nitong abogado po na si Nicholas Kaufman, mga tambay. Dito po sa sinasabing maraming violation tungkol sa kaso na nakikialam o sinasabing nangihimasok itong si Ma'am Hanilet at kasama pa yata dyan si Atty. Harry Roque.
mga kababayan. Yan ang sinasabi po natin eh. Dapat, ikaw bilang abogado, ang pinoproteksyonan mo, yung kliyente mo. Yung kliyente mo. Di po ba? At trabaho mo, trabaho po ng isang abogado, di po ba, na mabilis at mapadali hanggat maaari. Di po ba? Ang kaso. Di po ba? Kaya ka nga tinalaga, hindi para pagtagalin, na abutin ng siyam-siyam. Hindi po ba? At nakapagtataka lang po mga kabayan, yung nangyayari pong ganito, mismo, no? Pamilya, at may anak ha. Kahit sabihin mo na siya ay second wife, may anak po eh. At matagal po sila nagsama. Di po ba? Matagal nagsama eh. Hanggang sa dinukot, hanggang sa Hong Kong. Di ba? Nung nagkaroon ng maisog rally sa Hong Kong, sila magkakasama eh. Di po ba? At walang problema ang pamilya ng Duterte. Magkakasundot, magkakaayos silang lahat. Di ba? Hindi sila nag-aaway-away. Di po ba? Nung galing sa Hong Kong, paglapag ng eroplano sa airport, sa NAIA, di po ba doon na sila kinuha ni Torre? Doon na sila kinuha at dinala na sa Villamor Air Base at hindi na pinalabas. At nung kunin ng sapilitan at isakay na eroplano, hindi na sila sinama eh. Di po ba? Kaya paano mo sasabihin na itong si Ma'am Hanilet ay magkakaroon siya ng problema dito sa issue na sinasabi ni Atty. Kapman na nakikialam o sinasabi na hindi ayos yung ginagawa. You know, hindi naman abogado si Hanilet, si Ma'am Hanilet. Di siya abogado eh. Di po ba? Ang concern niya lang, sa nakikita po ni Atty. Sal at ng inyong lingkod, ang concern niya lang si dating Pangulong Duterte. Makita niya, maalagaan niya, at matanong niya kung ano mga nararamdaman. At makita niya na sitwasyon. Di ba? Hindi katulad ngayon. Ilang linggo na. Magdadalawang linggo na. Mga kababayan, hindi niya nasisilayan. At ang nag-aalaga, ibang lahi. Kaya nakakalungkot po. Di po ba? Nakakalungkot po yun. Sana po aksyonan po ito. Aksyonan po ito. Lalong-lalo po ng pamilya Duterte. Na sana, lahat na magiging karelyebo, kaya nga ikaw yung pumapalit eh, di ba? Dahil ikaw na yung naka-schedule. May mga scheduling yan eh. Pagkatapos ni Ma'am Hanilet, merong susunod na pamilya diyan, naka-schedule na. Kaya ba ang pamilya, alam nila. Alam ng pamilya Duterte na ang bawat pupunta diyan makakapasok. Dahil pamilya yun eh. Kaya nga po first time nangyari ito na hindi pinapasok parte ng pamilya. May anak si Ma'am Hanilet sa dating Pangulong Duterte. At siya ang kasama kahit hindi pa siya hinuhuli at dinudukot at kinidnap ni Torre at ng kanyang mga kasamahan umano. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po. Kaya po sana po hanggat maaga, aksyonan po sana ito. Nakakalungkot po para po sa isang asawa na hindi ka makapasok, na handong ka na sa lugar at ilang hakbang na lang, gate na lang ang pagitan para makita mo at makamusta mo ang dating Pangulo. Hinahadlangan ka pa. Ayaw ka pang bigyan ng iyong human rights. Nasaan ang human rights mo? Nasaan ang human rights ni dating Pangulong Duterte? Ang nangyayari, parang nagiging diktador ngayon yung abogado. Ibang klaseng abogado ito. Kaya pati si Atty. Sal Panelo ay nalulungkot at nagtataka bakit nagkaganon. Sana po maano po ito. Maaksyonan po ng Vice President, mga tambay, at ng pamilya Duterte. Siyempre, ang tangi pong magagawa natin bilang sumusuporta at nakikita po natin ang ginawang pagkakamali ng ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po ng gobyerno po na tinatawag na may issue ng pulburon. Yung ginawa niyang desisyon para ipatapon ang dating Pangulong Duterte dahil siya ay Commander-in-Chief. Yung mga paglabag sa karapatan ng dating Pangulong Duterte, yung lalong-lalo sa ating soberenya, at itong ICC na wala naman pong jurisdiction sa atin, napakarami pong paglabag at hindi po nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte bilang Pilipino at bilang dating Pangulo. Kaya darating ang panahon, magkakabaliktad po sitwasyon, mga kabayan.
Pag wala na po sa kapangyarihan ng Pangulong Marcos, mga kabayan, isang damukal po. Isang damukal at napakarami pong kaso yan na harapin sa ating bansa. Komento ko po mga tambay. Maraming salamat po mga tambay sa nagustuhan po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po sa inyo. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia at Sigay and Siena. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At thank you rin po. At syempre po mga kabayan, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dasal po mga kabayan, isama po natin ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte na hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nadadalaw ng mga mahal niya sa buhay. Maingatan po sana ating dating Pangulong Duterte ang kanyang kalusugan at maingatan po lalo sa mga masasama. At syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat din po tayo at magdasal para maingatan. Paalam po. Sa muli, bye-bye.